For today's video mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo yung tungkol sa aking mga tatlong fatteners mga ka-farmers na ibebenta na po natin na tag 320 per kilo. Pero bago po tayo magsimula, para sa ating mga ka-farmers dyan na baguhan pa po sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa ating mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, for today's video mga ka-farmers, ay excited po ako na i-share sa inyo itong ating mga baboy na kakatayin mga ka-farmers. So, i-dress meat lang po natin sila. At nasa 320 per kilo po sila. So, samahan niyo po ako ngayon mga ka-farmers sa video na ito at makikita niyo po kung mga ilang kilos ba siguro sila mga ka-farmers at sigurado po kayang kikita tayo ngayon sa pagbibenta ng ating mga pig fatteners. So, ito po sila mga ka-farmers. So, ayan po sila. Natutulog mga ka-farmers kasi tanghali po dito. Mainit dito ngayon mga ka-farmers pero natutulog lang po sila. Mamaya, babasain po natin yung kanilang katawan. So, ito naman yung panglitsunin natin mga ka-farmers na ibibenta din natin na tag 5,500 each. Meron kasi ditong fiesta sa May 14 mga ka-farmers. Actually, bispiras pa po yan. Kaya naka-decide po ako mga ka-farmers na i-dress meat itong tatlong fatteners natin. Pero itong isa na pinakamalaki, bibilhin siya na whole mga ka-farmers. So, ito lang po yung dalawa yung kakarnihin natin. So, ayan, 320 per kilo po yung benta ko mga ka-farmers at marami na po yung nag-order sa akin. So, bakit ba 320 yung benta ko mga ka-farmers? Sa palengke kasi dito ay 350 per kilo yung pagbebenta nila. Pero itong sa akin mga ka-farmers, 320 lang para mas mura po siya ng kaunti sa palengke. At free delivery pa po yan mga ka-farmers. So, ganyan po kaganda kapag tayo lang po yung nag-dress meat. Free delivery na po yan. So, wala na pong hassle sa ating mga buyers, mga ka-farmers. Kaya marami po yung kumukuha sa atin. Lalo na mga ka-farmers na fiesta. So, ito yung isa sa teknik ko kung paano talaga ako kumikita sa pagbababuyan mga ka-farmers. Tuwing may paparating na okasyon, naghahanda ako ng mga para pang dress meat na baboy mga ka-farmers para mas mabilis ko po silang may benta. Dito kasi sa amin mga ka-farmers, yung presyo ng live weight is 180 to 190. So kung iisipin, kikita rin tayo dyan kung ganyan na po taas yung presyo ng live weight. Kaso, yung problema mga ka-farmers ay wala kaming sariling timbangan. So, kailangan talaga na meron tayong timbangan mga ka-farmers. Alam nyo ang mangyayari kung wala kayong timbangan, may posibilidad na madadaya kayo. Experience namin yan mga ka-farmers. Malaki po yung baboy namin pero yung timbang ay mababa. Yan po talaga mga ka-farmers ang kadalasang problema ng mga hog raisers dito sa amin. Kasi hindi lang po dito yan nangyayari sa amin mga ka-farmers na dinadaya kami sa timbangan. Marami na rito mga ka-farmers. In fact, meron ngang hog raiser dito na binabawi niya talaga yung kanyang mga baboy mga ka-farmers. Kasi questionable yung timbangan mga ka-farmers. Ang laki kasi ng baboy niya. At hindi siya naniniwala na magaan po yung baboy niya dahil makakuha na po siya ng idea mga ka-farmers dahil hindi lang po that time na nag-aalaga siya ng baboy. So, kaya meron na siyang idea na kapag yung baboy na ganyan po kalaki, so yan na po ang posibleng timbang mga ka-farmers. Kaya kinukuha po niya talaga yung kanyang baboy kasi hindi siya kampante sa kanilang timbangan. So, bahala na mga ka-farmers, binabawi niya po talaga. Ang nangyari kasi doon, ang baba po ng timbang ng kanyang baboy at malaki po yung baboy niya mga ka-farmers. Kaya hindi talaga yan maiwasan dito sa amin na grabe po yung mga buyers dito, yung tinatawag nila na matadero. Kasi grabe silang mandaya sa timbangan mga ka-farmers. Parang sinasabutahi po nila yung owner ng timbangan. Kaya naisipan ko na
Dahil sa ngayon na merong paparating na fiesta mga ka-farmers, why not i-dress meat ko na lang. So ayan, nag-post lang po ako sa social media account ko mga ka-farmers, 320 per kilo. So ang dami namang nag-order. Ayan. Pero, meron pa rin siyang hassle mga ka-farmers sa part na tayo pa yung magkatay sa baboy. Pero okay na lang mga ka-farmers. At least, alam mo talaga na ilang kilos ba yung baboy mo. So, hindi naman siya masyadong nakakapagod dahil 320 per kilo po mga ka-farmers. So, ayan. So, sana ay kikita po tayo ngayon sa pag-aalaga na ito mga ka-farmers. Yung mga previous na pag-aalaga namin, kumikita naman po kami. So, sana ngayon, the same din po mga ka-farmers. So, ito yung gusto kong i-share sa aking mga subscribers and followers. Followers para sa aking mga Facebook page na account. Kasi meron din akong Facebook page mga ka-farmers. So, kung meron kayong time, paki-visit po at paki-follow na lang po yung aking Facebook page. Kasi doon ko po pinopost yung aking mga short videos kung paano ko inaalagaan everyday ang aking mga baboy. So, ito po yung may advice ko sa inyo mga ka-farmers. Kung mag-alaga kayo ng baboy, dapat mag-apply kayo ng forecasting. Ano ba itong forecasting mga ka-farmers? Ito ay kung saan mag-aalaga po kayo ng baboy mga ka-farmers kung may darating na okasyon. So tulad namin mga ka-farmers ngayon na may fiesta, so pwede nating i-dress meat ang ating mga fatteners. So mostly panglitsunin din yung inaalagaan ko sa time na yan mga ka-farmers dahil marami pong mag-order ng panglitsunin. In fact, last Christmas, marami-rami po yung naibenta ko at malaki-laki din po yung kita ko mga ka-farmers kaya meron akong project na nagawa. So, yan po ang technique namin mga ka-farmers. Kailangan po talaga tayo na magkaroon ng forecasting kung mag-aalaga tayo ng mga baboy. Para hindi naman tayo malulugi mga ka-farmers. Merong buwan na mura po yung presyo ng baboy mga ka-farmers pero iba na kasi siya dati. Hindi na po ako updated mga ka-farmers sa mga buwan na mahal po yung presyo ng baboy kasi dati pa yon. Kaya ngayon, ang ginagawa ko lang ay kung merong okasyon tulad ng Christmas, New Year, mga ganyan mga ka-farmers or Halloween, so pang litsunin po yung inalagaan ko dyan kasi mas mabenta ang litsunin mga ka-farmers at mas malaki po yung kinikita ko sa pag-alaga ng pang litsunin. Kaya meron akong tatlong pang litsunin mga ka-farmers, tag 5,500 each po yon. So, sana ay may benta ko rin yan ngayong buwan mga ka-farmers. Mura na po siya sa 5,500 each. Yun kasi, ang ginagawa ko lang sa aking pagpresyo ay kino-compute ko po yung aking mga expenses at mag-additional lang po ako ng kaunti mga ka-farmers para sa aking kita. So, ganyan lang po yung technique ko. Hindi naman masyadong pataasan yung presyo ng aking mga baboy mga ka-farmers. Iba din kasi yung presyo nating mga hog raisers. Mas mura po tayo kaysa yung mga tinatawag nila na komprador. Yung mga buyers lang ng ating mga baboy mga ka-farmers, yung nag-buy and sell na po. So, mas mura po tayo ng mga hog raisers. Yan po kaganda mga ka-farmers pag kayo ay bumibili lang po sa mga hog raisers kasi mas mura po siya. So, ayan. So, itong isa natin mga ka-farmers, ito yung pinakamalaki. Nasa estimated 80 plus kilos siguro siya. Ito mga ka-farmers, sana aabot sila ng 80 kilos. Sana mabigat po sila mga ka-farmers. Ayan. Meron siyang hernia. Ayan. Malaki na po mga ka-farmers. Napapansin ko na parang mabigat na po siya. Minsan kumakain siya mga ka-farmers nakaupo lang. Kasi parang nabibigatan na siya sa kanyang hernia. Ito daw ang hernia mga ka-farmers. Sabi nila bituka daw po ito. So, maybe, ayan po mga ka-farmers. So, papaliguan ko muna sila mga ka-farmers kasi mainit po at hinihingal. Ayan. Kung mapapansin niyo na hinihingal po yung mga baboy niyo mga ka-farmers, basahin nyo lang po yan. Babasahin ko po muna ang kanilang katawan mga ka-farmers dahil hinihingal po sila. So, yan naman po mga ka-farmers ang i-share ko for today's video. Huwag niyo pong kalimutan. Sana po ay meron kayong natutunan sa video nito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload.
Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.